XL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Mga kasama, kilala po ang PCSO o ang Philippine Charity Sweepstakes Office bilang tagapamahala ng iba't ibang lotto games tulad po ng Lotto 642, Mega Lotto, Super Lotto, Grand Lotto, Ultra Lotto at iba pang lotto games. Ngunit higit sa mga larong ito, ano-ano pa nga ba ang serbisyo at sayang hatid po sa atin ng PCSO? Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Bagong Pilipinas, mabuhay! Ngayong umaga tatalakayin po natin ang isa sa mga programa ng Philippine Charity Sweepstakes Office, ang Institutional Partnership Program o IPP. Ako pong inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino na maghahatid po ng mga magagandang balita mula sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat isinusulong. Mga kasama, oras po natin 7 minutos makalipas po ang alas 11 ng magandang umaga. At ang oras po ay hatid po sa atin ng PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Tuloy-tuloy pa rin po ang bigay ng biyaya ng PCSO sa ating mga kababayan dahil sa walang sawa na pagtangkilik po ninyo sa PCSO. Hindi lang kayo ho'y nangangarap na manalo ng milyon, kundi nakakatulong din kayo sa milyong kababayan natin na mabigyan po ng tulong pang-medikal ng PCSO. At gaya ng sabi ko nga kanina, ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang Institutional Partnership Program. Kasama mga kasama, ang PCSO Social Welfare Officer 3 na si Ma'am Amor B. Tagilig. Ma'am Amor, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Rod. Magandang umaga po sa nakikinig o nanonood. Opo, umpisahan na po natin ang ating talakayan ngayong umaga, Ma'am Amor. Ano po ba itong Institutional Partnership Program o IPP? Opo, Ma'am Amor. Opo, ito pong Institutional Partnership Program ay isa din po sa programa po ng PCSO under po ng Charity Assistance Department. Ito po ay ang programang tugon ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa pangangailangan po ng mga mahihirap na tinutulungan po ng iba't ibang ahensya po na may pagkilala po mula sa DSWD or DOH po. Mm-hmm. Opo, at para saan po ito, ma'am? So meron po kami nagiging partners po na government and non-government organizations. May iba't iba po silang mga kliyente na tinutulungan. So yung pondo pong may bibigay po sa kanila bilang assistance po under ng IPP ay pwede lang po nilang magamit po sa nutritional, medical, and health needs or services po ng kanilang mga kliyenteng tutulungan. Oh, okay. Opo, opo. Oo. Nabanggit nyo kanina, may mga ano rin po kayo rito, no? Partner. Pakiulit nga, Ma'am Amor, si sino-sino uli ang partner nyo rito? Babase mismo, no? Sa title mismo, no? Sa pangalan mismo ng programang ito, Institutional Partnership Program. Apo. Oo. Yes, sir. Bali po, nakikipag-partner po ang PCSO sa government and non-government organizations. Okay, opo. Na meron po silang mga programa para po sa iba't ibang klase ng kliyente po na tinutulungan po nila. Pwede pong mga bata, mga youth, mga elderly, meron din pong, so dalawang klase po yun, residential-based, government or non-government organizations, and meron din pong community-based government and non-government organizations. So, yung pong mga agencies na yon or mga institutions na yon
doon po namin dinadaan o sa kanila po nag-award po yung assistance dahil sila po yung nag-a-apply. At yun po yung gagamitin po nilang pangtulong po. Augmentation po doon sa itinutulong na nila sa kanilang mga respective clientele po. Ayun, oo. Kumbaga parang nagiging tulay din sila, no? Opo. Sa pagbibigay ng tumutulong din sa PCSO. Pero ang pondo mismo ay galing mismo sa PCSO. Yes, sir. Ang pondo po ay galing sa PCSO. Meron po silang sinusubmit na project proposal. So, doon po magbabase din po yung aming so, kung ano po yung project proposal po nila, i-assess po namin yun, i-evaluate po namin yun, kung yun po ay tugma po sa mandato po ng PCSO, sa guidelines po ng IPP, mabibigyan po sila ng assistance na pwede po nilang gamitin, pandagdag po doon sa itutulong nila sa kanilang respective clientele. Ayun. Okay. Ito ho ba, Ma'am Amor, bago lang ho itong programa ng PCSO o matagal na po? Matagal na rin po ito, sir. Okay. Matagal na rin po ito. Nationwide po ito. Opo. Mga gaano katagal na po ito, Ma'am Amor, na tumutulong, no, dito sa iba't ibang mga sektor, iba't ibang mga organisasyon, na lumalapit po sa inyo na may mga advokasya din para sila din po makatulong din sa pag-abot, no, ng serbisyo hatid ng PCSO. Nang nalipat po kasi ako, sir, sa Institutional Partnership Program since 2021. Opo. Marami na po tayong natutulungan. Alright. Ang ganda, no? Kasi sabi nyo nga, nationwide pala ito. Nabanggit sir. Kasi meron po kaming mga PCSO branch offices. Nabanggit nyo kanina, Ma'am Amor, kasama din yung medical rito, no? Ano po yung focus o tulong, no, pang medical na sako po rito ng Institutional Partnership Program o IPP? Kung hindi po, ano po ba yung iba pang serbisyong na itutulong ng IPP? Okay, bigyan ko na lang po kayo ng isang example, sir. Kung sa isang residential-based organization po kami nakapagbigay ng assistance, so base po nga sa kanilang project proposal, karamihan po, di ba po, meron po kasi silang mga inaalagaan ng mga abandoned, neglected, surrendered, abused children. So, yun po ay nasa kanilang pangangalaga. So, kung ito po mga bata ay nagkasakit, maaari po nilang gamitin po yung IPP assistance na nasa kanila po ang pangangalaga. For prevention naman po, pwede po itong gamitin para ipa-check up po yung mga alaga po nila, mabigyan po ng vitamins, at kung meron naman po mga karamdaman, mga minor sicknesses, pwede rin po nilang gamitin pambili ng gamot. Okay. Opo. So, dyan pumapasok yung tulong ng PCSO. Opo. Sa community-based, isang sample pa rin po, sa community-based po, nabigyan po ng tulong ng PCSO, ang kanila po mga kliyente ay meron po silang children, youth, and families, meron po mga senior citizens. So sa usaping medical po, nagamit din po nila yung IPP assistance para mabigyan po ng gamot at vitamins po yung mga senior citizens at saka po yung mga bata na nasa kanilang pangangalaga. Opo. So kahit community-based, ito'y isang organisasyon pa rin, ma'am. It's a private non-government organization na may mga advokasya. Primarily po kailangan po sila po ay may DSWD accreditation. Okay. Para po sigurado po tayo na talaga pong merong legitimate clients na talagang makakatanggap ng pondo na nanggaling po sa PCSO. Oo. Ito ba yung mga organisasyon, ma'am, na sabi nyo nga, yung example, yung mga bata, yung mga nasa orphanage? Kasi may mga ganong... Opo. Yes, sir. Yung iba po. Opo. So, tumutulong din pala yung PCSO dyan sa kanila. Oo. Yes, sir. Karagdagang pondo yan. But again, specific yung pondo na ibinibigay ng PCSO pang tulong medikal.
Opo, pangtulong medical, pangtulong nutritional po. Nutritional. Yun po. Opo. So kasama din pagkain, Ma'am Amor, nitong mga Opo, bata. pwede, yes po. So, augmentation nga po siya. So, pwede rin po silang mag-alat doon po sa assistance na mabibigay sa kanila. Maaari din po silang mag-set aside para naman po sa nutritional needs ng mga bata. Oo. So, yung kanila pong basic daily needs pala, yung nutritional food lang po talaga ang po pwede. Ayun. Oo, kasi siyempre alam naman natin ang ganitong klaseng mga organisasyon kulang talaga sa pondo. So kailangan talaga may mga sumusuporta diyan sa kanila. Oo, para kasi po yun po, sige idagdag ko lang po na yung assistance po ng PSO na under IPP ay mapupunta po talaga sa mga kliyente nila. Hindi po nila yung magagamit sa kanilang operational expenses or operational needs. Oo. Okay. Nako, mas palawikin pa natin itong ating talakayan mamaya, Ma'am, no? Dito sa ating episode ngayong umaga. Talaga nga pong grabe, no? Yung pagsisikap ng PCSO, Ma'am Amor, no? Dahil kahit sa parte, sabi nyo nga kanina, nationwide itong programa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Talagang sisikapin ng PCSO maabot, no? Para makatulong sa ating mga kababayan. Ma'am Amor, maghahanap buhay lang po tayo. Saglit lang po. Alright, dyan po lamang kayo mga suki, mga kasama, tayo ay maghahanap buhay. Tuloy pa rin po ang usapan natin tungkol sa Institutional Partnership Program o IPP. Opo, yan po ay sa pagbabalik ng ating programa ang PCSO Hindi Umuurong sa Pagtulong. Dito lamang sa DCXL News 558 RMN Manila at sa lahat po ng ating himpilan nationwide. Oras, 17 minutos makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at PATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN 1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng Bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto! Nagbabalik po mga kasama ang PCSO Hindi Umuurong sa Pagtulong dito sa DCXL News 558 RMN Manila at sa lahat po ng ating himpilan ng RMN Nationwide. At kasama pa rin natin si PCSO Social Welfare Officer 3 na si Ma'am Amor B. Tagilig. At ang pinag-uusapan po natin ngayong umaga tungkol po sa Institutional Partnership Program o IPP. Kung sakasakali ngayon lang po kayong nag-tune in sa ating programa. Alright, balikan natin Ma'am Amor, no? Yung ating topic ngayong umaga tungkol nga rito sa IPP. Nabanggit nyo nga po Ma'am, no? Yung mga partners nyo rito, yung mga recipient o beneficiaryo na itong programa, yung iba't ibang ahensya o institusyon. Opo. Sino-sino pa po ba, Ma'am Amor, no, ang pupwede, no, mag-avail, no, dito sa nasabing programa, Ma'am, at makakatanggap ng tulong? Pwede rin po ba, Ma'am Amor, kapag individual? Po pwede ang individual under po ng Institutional Partnership Program. Kasi kailangan po talaga is isang organization na meron pong programs and services na direkta pong tinutulong sa mga bata, matanda, or mga pamilya po or community. Ang individual naman po, ang may tutugon po ng PCSO pagdating po sa individual, yung pong tinatawag naming Medical Assistance Program. Opo. Yun po yung MAP. Yun po ay handled naman po ng isa po namin division, ang Institutional Charity Assistance Division. Na kung saan po individual po ay direktang
direkta pong nag-a-apply sa aming online map. Opo. Depende po yan kung ano po yung medical needs po nila na nais po nilang matulungan po sila ng PCSO. Okay. Kung sakasakali, ma'am, no, ako'y may isang organisasyon at mayroon akong mga ginagawang serbisyo sa aking komunidad. Marami po kami dito na tumutulong at nais ko pong lumapit sa PCSO para makatulong din sa lalo tigit yung mga sabi niyo nutritional needs ng mga kinukuha namin mga abandon na mga bata at inaalagaan. So ano ho yung unang dapat namin gawin? Ano po yung mga requirements, Ma'am Amor? Opo. Unang-una po yung mga requirements po natin para po makatanggap o mag-qualify po sa Institutional Partnership Program. Dapat po meron po tayong DSWD Accreditation Certificate or DOH Accreditation. Ibig sabihin po, masusi po talaga yung pinagdaanan na paghahanda para po doon sa mga programa at serbisyo na sinusulong po ng ehensya. Tapos nag-fill up po ng aming application form, gagawa din po ng project proposal, at bibigyan din po kami ng kopya po ng kanilang latest accomplishment report. Ito po ay meron naman na, so magpo-provide lang po sila ng kopya. Ganon din po sa kanilang SEC registration certificate. Okay. Oo. Opo. Tsaka po yung audited financial statement po nila for the past 3 years. Oo. Yun lamang po ang aming nire-require po sa aming mga nagiging partners. Oo. Tapos yun po ay isusubmit po nila sa office po ng aming general manager or kung ang agency po ay nasa probinsya, sa pinakamalapit pong PCSO branch office. Oo. Tapos ipapadala po yun dito sa main office. Kapag dito po sa main office yung agency, okay lang po ba yun sa dire-diretso ko na? Opo, sige po, Ma'am Amor, go ahead po. Opo, pag dito po sa, under po ng NCR yung agency, kami po mismo dito sa Manila ang maggagawa po or magko-conduct ng on-site visit. Okay. Opo, kapag ang agency naman po ay nasa mga probinsya, so nakikipagtulungan po kami sa social worker din po namin na nasa branch office. Na sila ang pupunta doon at magko-conduct po na on-site visit and interview. So, gagawa po ng assessment and recommendation, ipapadala po sa amin. Oo. Re-reviewin po namin at kapag talaga pong qualified for IPP, saka po namin gagawa ng recommendation for approval and assistance po kay GM Robles. Gaano naman po katagal yung approval rito, Ma'am Amor? Ang approval po, sir, mabilis lang po, sir, kasi lalo po last year ay talaga pong nagkaroon po kami ng pagbabago po in terms of kung sino po yung po pwede mag-approve. Before po kasi na-approve pa po ito under sa aming board. So maghihintay pa po ng meetings po ng board. Pero as of last year po, dahil po sa pagbabago po ng mga signatories under din po sa board resolutions, so yung pagpapa-approve po namin ng Institutional Partnership Program Assistance hanggang sa level po ni GM Robles. Ayun. So mas naging mabilis. Apo. So kapag natanggap na po namin yung mga requirements at pati po yung assessment and recommendation ay available na, within 2 weeks dapat po gawa namin ng recommendation for approval. And within 2 weeks din po, isusubmit po namin yan for approval po ni GM. Ayun. Okay. At least, itong mga hagbang na ginagawa din ng PCSO, para talagang masiguro na yung maibibigay niyong pong tulong mapupunta dun sa mga legit na NGO, yes, di po ma'am? Oo, kasi baka mamaya yung iba dyan hindi natin alam. Marami tayong mga naririnig ganun na mga organisasyon na hindi naman legit. Ibig sabihin, hindi nakapag-comply, di po ba, sa kung ano din yung nire-require ng gobyerno para makapag-ano po sila, tayo ng ganitong klaseng institusyon.
Opo, sir. Oo. At saka po kasi, sir, dagdag ko na rin po. Opo. Yung po aming Institutional Partnership Program Assistance, meron pong kaakibat na liquidation report. Ayun, oo. Oo. So kailangan, So, every year, magsasubmit sila, ma'am, yung ginastos nilang pondo na ibinigay ng PCSO. Opo. Yung assistance po sa ng PCSO ay good to be utilized for 1 year Okay. from the receipt of the check. So, kapag yun po ay naubos po nila prior 1 year, kailangan po nilang i-liquidate agad. Oo. Or pwede naman din pong hintayin nila yung 1 year para po mag-liquidate. Kapag po natapos po yung 1 year at meron pong natira, ibig sabihin hindi po nila naubos, yun po ay kailangan pong isole. Opo. Oo. Pero kukunti lang naman po ang nangyayari ng ganon. Karamihan po, halos karamihan, nauubos po talaga nila. Hanggang magkano po, ma'am, ang naibibigay ng PCSO? As of last year po, sir, ang aming pong maximum ay 1 million per agency. Oo. For ano na po 'yun? For 1 year? Yes, sir. Na kailangan po nilang i-utilize o gamitin po sa loob ng 1 taon. Oo. Ay, malaki-laki din pala, no? Malaking pondo. Opo, sir. Opo. Depende din po kasi sa number of clients or patients po na kanilang siniserve. Oo. Sa ngayon, Ma'am Amor, no, ilan na po ang natulungan ng PCSO sa Institutional Partnership Program? Okay po. Siguro, sir, simulan lang po natin sa year 2021. Sige po, ma'am. Yung year 2021 po, meron po tayong napa-approve na 84 agencies. Noong 2022 po ay 27. Noong 2023, 11. At saka po, last year, meron po tayong 30 na agencies po. Ayun, marami na rin pala, no? Opo, sir. At tuloy-tuloy po ito, ma'am. Yes, sir. Tuloy-tuloy. Once naging partner po sila ng PCSO at maganda po yung kanilang performance and compliance to liquidation reports, maari po silang mag-request po for renewal of IPP assistance. Ayun. But you still, ma'am, accept new client, ano to, partners? Yes, sir. Ayun. We do po. Ayun. Alright, nako. Ito'y para sa mga tagapakinig natin dyan sa radyo at yung mga nanonood sa ating live stream sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube. Baka may mga tanong sila, ma'am, no? Ating pong imbitahan itong ating mga suki na para tumawag o pwede silang mag-text sa kanilang katanungan. Ito yung mga numero, mga kasama, ang aming hotline 888-22376, 888-22378, o di kaya mag-text po kayo mga suki sa 0966-763-2473 o sa 0921-431-1044. Yung mga nanonood naman sa ating Facebook Live, pwede nyo pong i-post ang inyong mga tanong at sasagutin niya ni Ma'am Amor. Opo, mamaya bago ho tayo magtapos sa ating programa ngayong umaga. Na bueno, Ma'am Amor, maghahanap buhay ulit tayo. Alright, mga kasama. Mga kasama, sa pagbabalik po ng ating palatuntunan, kami po ay pipili, no, ng mga tanong. At sasagutin po yan ng ating panauhin na si Ma'am Amora Tagilig sa pagbabalik po yan ng PCSO Hindi Umuurong sa Pagtulong. Dito lamang sa DCXL News 558 RMN Manila at sa lahat ng ating mga himpilan nationwide. Oras po natin 11:29 at ang oras atin po sa atin ng PCSO Hindi Umuurong sa Pagtulong. Bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at PATV. Maaari ring ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages. Gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN 1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng Bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. Alright, tayo ho'y nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan. Ang PCSO hindi umuurong sa pagtulong dito sa DCXL News 558 RMN Manila at sa lahat po ng ating mga himpilan ng RMN nationwide po yan, mga kasama. At ang ating bisita ngayong umaga, walang iba kundi si PCSO Social Welfare Officer 3 na si Ma'am Amor B. Tanggilik po. Opo. Alright. Ma'am Amor, eto may mga tanong na po tayo. Pwede ba daw yung yung barangay rito na maging partner? yung barangay. Pwede ba ma'am o may ibang may ibang programa din na nagbibigay po ng tulong ang PCSO sa ating mga barangay? Sa council siguro, barangay council. Opo. Hindi ho talaga qualified yung barangay. Okay. Pero meron po kasi kaming although medical lang po talaga siya. Meron po kaming medicines and medical mission programs din po under ng Medical Services Department. Wherein barangay or groups of barangays po ang nakakatanggap po noon. Meron din po under po ng aming corporate planning department. Meron po kami provide na, siguro nakikita niyo po yun, yung mga food packs po, yung charting ba. Opo. Pero ang alam ko po, meron din po silang qualifications po doon. Tsaka groups din po yun, hindi talaga isang barangay lang. No. At alam ko, may ibang rin dito ibang programa din na po pwedeng pumunta o makipag-partner ang barangay. Di po ba, ma'am? Oo. Opo. Okay. Nabanggit nyo kanina, saan sila po pwedeng pumunta kung sila po ay interesado na makipag-partner sa PCSO, itong iba't ibang mga institusyon. Ang tanong rito, ma'am, pwede ho ba kaming mag-submit ng requirements online? Sa ngayon po ay hindi pa kasi inaayos pa po namin. Kasama po yan sa improvement ng aming program. So wala pa po kaming provision for online application. So kailangan personal talaga silang pumunta. Isusubmit po nila yung kanilang application po sa Office of the GM or dito po sa aming opisina, Charity Assistance Department. Opo. Or po sa pinakamalapit po na aming branch offices. Sabi nyo nga, buong bansa naman may PCSO. Opo. Yan. Mas mainam kung sila mismo personal dadalhin para kung may mga kulang, kaagad-agad, di ba ma'am? Pwede nilang yes po. i-submit. Opo, maganda din po yun. Oo. Alright. Saan ho ba po pwedeng lumapit para makahingi ng tulong pang medikal sa probinsya? Pwede ho ba kaming pumunta mismo sa PCSO office? Okay, pwede. Ito personal yung kanyang tanong, ma'am. Hindi na ito siguro. Individual. Opo. Sa PCSO office, pwede silang pumunta. Opo, sa PCSO office po. Opo. Oo. Pero nung nakaraang linggo sabi nga ng ating bisita from PCSO, they can also submit yung kanilang mga request for medical assistance sa online. Yes, sir. Yung medical assistance program po, dito po sa NCR ay online po siya. At ganun din po sa mga selected provinces po. Pwede. At kung naka-confine yung pasyente, ma'am, di ba? Nandun mismo sa loob ng ospital. May mga representative din from PCSO na pwede silang pumunta. Sa ngayon po, sir, through the social services po ng hospital. Kasi halos karamihan naman po ng mga hospitals, meron po tayong working relationship with them.
So, lalo na po yung mga social workers po ng mga ospital, Opo. alam po nila po yung mga requirements po ng PCSO pagdating po sa medical assistance program. No, po pwede mag-assist sa kanila, ma'am. Yes po, alam ko po karamihan po ng social workers sa mga ospital, ina-assist po nila yung mga pasyente po na nagnanais po avail o makatanggap po ng PCSO Medical Assistance Program. Ayun, alright. Naku, napakabilis ng ating oras, Ma'am Amor. 11:36 na. Alright. Okay. Ma'am Amor, baka meron pa ho kayong nais na maidagdag tungkol nga rito sa ating topic ngayong umaga tungkol sa Institutional Partnership Program o IPP. Sige po, Ma'am Amor. Nasa inyo po ang pagkakataon. Okay, yes, ang PCS po sa ngayon ay meron po uli kaming panibagong pondo para po sa mga nagnanais po maka-avail po ng Institutional Partnership Program. Unang-una pong requirements, dapat po ay meron po tayong DSWD accreditation or DOH accreditation certificate at meron po tayong programa na makakatulong po sa iba't ibang sector po ng ating community po. So, pwede pong direktang mag-apply po sa amin dito sa main office at pwede rin po sa mga branch offices po. Ayan po. At syempre, ang mensahe nyo po sa ating mga suki sa mga mananayan ng iba't ibang lotto games ng PCSO. Sige, isa na po ako doon. Oh, yes po, yes po. Yung isa din po yun sa aming hinihiling po na patuloy po nating tangkilikin po ang PCSO games, lalo na po ang Lotto. Kasi doon po talaga nanggagaling yung aming pong pondo para po sa Institutional Partnership Program at para na rin po sa Medical Assistance Program. Malaking porsyento po galing po sa Lotto. Yun po yun, doon po nanggagaling. Kumbaga, yung bawat taya niyo po ay malaking porsyento pong naibabalik din po sa mga tao pong nangangailangan ng tulong ng PCSO. Maraming salamat, Ma'am Amor, sa inyong oras at panahon. Happy Monday. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang PCSO. Happy Monday po. Mabuhay din po kayo. Thank you very much, mga kasama. Miss Amor, Tanggilig, Social Welfare Officer 3 ng PCSO. At para sa mga katanungan at iba pang programa ng PCSO, tumawag lamang po sa mga numerong 441-2612, 441-2076, 441-2065 at 441-2081. O bisitahin po ang kanilang website www.pcso.gov.ph at ang kanilang official Facebook page at PCSO's official social media. Magsasama-sama po ulit tayo sa susunod na episode para sa mas malawag na talakayan tungkol po sa mga serbisyong hatid ng PCSO. Patuloy po natin tangkilikin at suportahan ang Lotto upang mas marami pa silang matulungan ng mga kababayan nating nangangailangan. Bagong Pilipinas. Ako po muli inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino, at ito ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Hanggang sa susunod na episode ng PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga, mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube Live ng DZXL Radyo Trabaho at sa Signal TV Channel 309. Hatid ng PCSO. Sa PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at PATV. Maaari ring ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN 1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng Bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto! Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusa, mas pinagaling.